Sa loob ng maraming taon, ipinakita ng Venezuela ang sarili nito bilang isang bansang handa sa kahit anong banta. Malaki ang puhunan nila sa armas, lalo na sa mga kagamitang galing China. Paulit-ulit itong ipinagmamalaki ng gobyerno bilang patunay na may kakayahan silang ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa kahit sinong kalaban. Sa mga balita at opisyal na pahayag, sinasabi na moderno, matibay at maaasahan ang kanilang defense system. Pero isang gabi, bigla na lang nagbago ang lahat. Isang lihim na operasyon ng Amerika ang isinagawa ng tahimik at mabilis. Walang mahabang sagupaan, walang matinding depensa, at halos walang balitang lumabas habang nangyayari ito. Sa loob ng wala pang 5 oras, nahuli ang presidente ng Venezuela kasama ang kanyang asawa at nailabas sila ng bansa. Nang magising ang mundo kinabukasan, tapos na ang lahat. Dito nagsimulang magtanong ang maraming tao, kung totoo ang lakas ng depensa ng Venezuela, bakit parang walang pumigil sa operasyon? Bakit hindi gumana ang mga sistemang matagal nilang ipinagmamalaki? At bakit biglang napunta ang pansin sa China bilang pangunahing supplier ng kanilang armas? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa loob ng maraming taon, malaki ang ginastos ng Venezuela sa mga kagamitang gawa ng China. Kasama rito ang radar na sinasabing kayang makita ang mga stealth aircraft ng Amerika, pati na rin ang mga sasakyang pandigma at rocket system na inaakalang pinakamalakas sa buong South America. Sa papel at sa presentasyon, mukhang buo at handa ang lahat. Pero sa totoong sitwasyon, kabaligtaran lang pala ang nangyari. Walang malinaw na babala, walang maayos na sagot, at walang epektibong pagtugon. Para sa mga military expert, hindi lang ito simpleng pagkabigo ng isang bansa. Isa itong senyales na may mas malalim na problema sa mismong pinanggalingan ng mga armas. Sa social media, mabilis kumalat ang diskusyon. Maraming nagulat, habang ang iba naman ay nagbiro tungkol sa pagiging walang silbi ng ilang sistema. Pero sa likod ng mga biro, malinaw ang punto nito. Kapag ang isang armas ay hindi gumana sa totoong operasyon, wala itong halaga kahit gaano pa ito kaganda sa papel. May mga eksperto na nagsabing matagal na itong nakikita. Ayon sa kanila, ang problema sa ilang armas ng China ay masyado silang umaasa sa laboratory tests at internal reports. Maganda ang resulta sa simulation, pero kulang sa totoong karanasan sa labanan. Dahil dito, hindi agad nakikita ang mga kahinaan hanggang sa mangyari ang aktwal na operasyon. Dagdag pa rito ang issue ng corruption sa loob ng defense industry ng China. Maraming proyekto ang napupunta sa mga taong may koneksyon sa kapangyarihan kahit kulang sa sapat na kaalaman. Ang mahalaga ay maganda ang ulat na ipapakita sa taas, hindi kung talagang gumagana ang sistema. Dahil dito, nagiging maganda lang sa papel ang teknolohiya. Kung ikukumpara, iba ang paraan ng Amerika. Doon, inuuna ang paghahanap ng problema. Paulit-ulit ang pagsasanay, sinusubok ang kagamitan sa iba't ibang sitwasyon at inaayos agad ang mga nakikitang mali. Hindi nila tinatago ang kahinaan dahil para sa kanila, mas delikado ang magkunwari kaysa umamin. Ayon sa mga eksperto, mas lalong lumalabas ang problema kapag tinitingnan ang mismong sistema sa loob ng pamahalaan ng China. Sa ilalim ng ganitong uri ng pamamalakad, madalas na pinapaganda ang resulta ng research at training. May mga datos na binabago o hindi buong sinasabi hanggang sa pati ang mga nakakataas ay nalilinlang. Sa papel, mukhang perpekto ang mga armas. Pero kapag dinala na sa mabilis at komplikadong modernong labanan, doon agad lumalabas ang mga kakulangan. Makikita ito sa kakulangan sa tamang sensing, mabagal na command response, mahina ang integration ng mga sistema, at hindi sapat ang bilis ng aksyon. Ang nangyari sa Venezuela ay malinaw na halimbawa nito. Umasa ang pamahalaan sa mga armas na maganda ang datos sa test, pero hindi pala handa sa totoong sitwasyon. Dahil dito, mali ang naging basa nila sa kakayahan ng kalaban
at nauwi sa mabilis at hindi planadong pagkakahuli. May isa pang malinaw na pagkakaiba. Hindi kailanman sinasabi ng Amerika na hindi sila natatalo. Sa halip, hinahayaan nilang ang resulta na ang magsalita. Palaging may puwang para sa pagbabago at pag-aayos. Sa kabilang banda, matagal nang umiikot ang China sa isang sistema ng propaganda. Ipinapakita agad nila ang kanilang bagong armas bilang handang-handa at siguradong mananalo kahit kulang pa sa tunay na pagsubok. Mas lalong lumala ito dahil sa tinatawag na military-civilian fusion. Sa halip na magpalakas ng teknolohiya, nagbukas pa ito ng mas maraming pagkakataon para sa korupsyon. Maraming kagamitan ang ginaya o kinuha mula sa ibang bansa imbes na sariling ideya. May mga kumpanyang inuuna ang kita kaya nagbabayad ng suhol para makakuha ng kontrata. Kapag nakuha na ang proyekto, pinapalitan ng dekalidad na bahagi ng mas murang produkto. Dahil walang malinaw na pagsusuri mula sa labas, nagiging parang saradong kahon ang buong proseso. Dito nabubuo ang maling impormasyon na kalaunan ay pinaniniwalaan ng mismong sistema. Isang halimbawa nito ang madalas na pagbanggit sa J-20 fighter jet. May kumalat na video na nagsasabing kaya nitong mag-take off at mag-landing ng patayo. Maraming opisyal ang nagbahagi nito, kaya lalong lumaki ang paniniwala. Pero ayon sa mga dayuhang eksperto, malinaw na hindi ito posible. Ang galaw ng eroplano ay salungat sa basic na batas ng physics. Wala ring palatandaan ng init o hangin sa ilalim ng jet. Kalaunan, natuklasan na ang video ay gawa mula sa isang larawan sa air show at ginawang animation. Hindi ito unang beses na may ganitong issue. May mga ulat din na ginamit ang maling video para magmukhang may banta sa Taiwan. Nang suriin ng mga netizen ang lokasyon at detalye, lumabas na hindi ito tumutugma. Mula sa pananakot, nauwi ito sa pagdududa. Sa huli, pati mga armas na ibinigay sa ibang bansa ay napatunayang hindi maaasahan, lalo na kapag dumating na ang totoong pagsubok. Habang mas sinusuri ng mga eksperto ang kakayahan ng mga armas ng China, mas lumilinaw ang isang mahalagang detalye. Karamihan sa kanilang mga sandata ay hindi talaga sariling disenyo. Madalas, ito ay mga kopya o pinaghalong disenyo mula sa ibang bansa, lalo na mula sa Amerika at Russia. Isa sa mga madalas binabanggit na halimbawa ang HQ-9 missile na halaw sa S-300 ng Russia at may ilang bahagi na kahawig ng Patriot missile ng Amerika. Sa papel, sinasabi na kaya nitong tapatan ang parehong orihinal. Pero sa totoong mundo, hindi ito pwede mangyari. Ang proseso ng pagkopya at pagbaliktad ng disenyo ay mabagal. Habang ginagawa ito, patuloy namang umuunlad ang orihinal na teknolohiya. Pagdating sa aktwal na gamit, luma na agad ang kopya at kulang pa sa performance. Ang mga sistemang tulad ng S-300 at Patriot ay binuo sa loob ng maraming taon, may komplikadong coding, at dumaan sa paulit-ulit na testing na mahirap ulitin. Dahil mas mura ang mga armas ng China, may mga bansang natutuksong bumili. Pero matapos ang ilang taon, doon nagsisimula ang problema. Sa Iraq, bumili sila ng Chinese drones pero agad nakaranas ng maintenance issues. Pagdating ng 2019, isa na lang sa 10 ang gumagana. Sa Jordan naman, ibinenta na lang nila ang lahat matapos mabigo sa reliability. Malaki rin ang papel ng korupsyon at mahinang quality control. May mga ulat na ilang missile ay hindi man lang nilagyan ng tamang fuel. Mayroon ding mga silo na may sira ang takip na maaaring makaapekto sa paglulunsad. Sa ibang bansa, paulit-ulit na reklamo ang sirang makina, bigla ang pagpalya ng electronics at maikling buhay ng mga bahagi. Maging mga piloto ay nagsabing mas matrabaho pang alagaan ang bagong eroplano kaysa sa mas matatandang modelo ng Amerika. Pero hindi lang ito usapin ng isang armas. Ang mas malaking problema ay ang kakulangan sa maayos na coordination ng buong military system. Sa Amerika, konektado ang lahat mula sa command hanggang sa nasa harap ng labanan. May kalayaan ang mga commander na magdesisyon sa aktwal na sitwasyon. Sa China, sentralisado ang utos.
Kahit may modernong kagamitan, kailangan pa ring maghintay ng pahintulot mula sa taas. Sa modernong labanan, ang bawat segundo ay mahalaga at ang pagkaantala ay maaaring magdala ng pagkatalo. Sa mas malawak na usapan, malinaw na hindi lang Venezuela ang mensahe ng operasyong ito. Isa rin itong babala sa mga bansang malapit sa China sa Latin America at iba pang rehiyon. Ipinapakita nito na seryoso ang Amerika sa pagpigil sa lumalawak na impluensya ng Beijing sa kanilang paligid. Makikita rin ang epekto nito sa reaksyon ng mga tao. Sa Venezuela, may mga kabataan na nagsimulang magtanong kung sino talaga ang may malasakit sa kanilang bansa. Sa China naman, nang maglabas ng anunsyo tungkol sa military registration, umulan ng biro at reklamo online. Ipinakita nito ang pagod at kawalan ng tiwala ng ilan sa sistema. Sa huli, malinaw ang pattern. Mula sa iba't ibang conflict sa mundo, paulit-ulit lang na lumalabas ang parehong problema. Ang armas na gawa sa korupsyon, pinalaking datos, at kulang sa totoong testing ay bumabagsak kapag sinubok na. At nang mangyari ang mabilis na operasyon sa Venezuela, hindi lang isang leader ang nahuli. Nabunyag din kung alin ang tunay na lakas at alin ang mukhang malakas lang sa salita. Ngayon, matapos ang lahat ng ito, isang tanong ang dapat pag-isipan. Sa panahon na ang imahe ay kayang gawin ng teknolohiya, paano natin malalaman kung alin ang tunay na kapangyarihan at alin ang gawa lang para manakot? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.